paano po yung mga issue na ibinabato po kay Mayor Magalong dahil may ilang labor groups po na kwene-question yung kanyang papel bilang investigator since mayor din po siya ng Baguio that may affect. Nakikipaglaban na tayo araw-araw, sacrificing our life. Pero may mga tao pa dyan na walang konsensya, na walang ginawa kundi puro na lang politiko ang nag-iisip. Kasi dumi ng kanilang mga konsensya. They're no different from these very powerful people continue to destroy our nation. Opo, batid po natin at kinikilala po ng Pangulo ang ambag o naging ambag po ni Mayor Magalong at siya po ay tinalaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Andito na naman po tayo sa isa na namang reaksyon sa mga bago at may init na kaganapan dito sa ating bansa. At eto nga po mga kababayan, dahilan po ng pagbibitiw nitong si Mayor Magalong bilang special advisor po ng ICI. Alamin po natin sa kanyang naging pahayag na ito panoorin po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. We're gathered here today not only to recognize our achievements, but to celebrate your sacrifices and unwavering commitment to serve. The Breeze Awards is about honoring personnel who consistently go beyond what is expected. Those who embody excellence, deliver extraordinary results and services, and those who serve with overwhelming, enthusiastic dedication. This event is an important occasion because we pay tribute to the pillars of our work. Our retirees who have given the best years of their lives in service, the families of our departed colleagues whose legacy continues to inspire us, our loyalty awardees who prove that true dedication is measured by years of steadfast commitment, and finally, our outstanding employees of the year who set the standard for excellence and professionalism. We also commend our employees' choice honorees who earn the trust and respect of their peers. Our exemplary department show the power of collective effort. And the Star Family Awardees who remind us that service is not carried out by one person only, but supported and nurtured by family values of sacrifice, love, and dedication. Public service is never easy. Each day calls us to go beyond ourselves, to smile even when we are tired, to give even when we are already stretched thin, to rise above challenges and stand firm for the people who depend on us. Yet, it is always a sacrifice that is filled with a lot of fulfillment. And this is precisely what I'm going through now at present. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. It's not an easy task, believe me. It's very challenging and it is very dangerous as well. Fighting all these very powerful and moneyed people in our country today. And I was expecting, I anticipated that corruption is widespread. Now that I've been doing it, I've never expected that it is just so deeply entrenched. The magnitude is unbelievable. The magnitude
is incredible. Corruption, especially in the infrastructure project or infrastructure sector, has already become a cottage industry, a livelihood program. Sa dami ng pinuntahan namin mga projects, wala ni isa kaming nakitang maayos. And these are in hundreds of millions of pesos. Ibig sabihin yan, it has become so systemic, highly organized, highly syndicated. Nakakalungkot isipin na itong mga taong ito, sinisira nila ang kinabukasan ng ating bansa. And please, let us not allow this passion to address corruption short-lived. It should be a long-term engagement. Huwag po natin pabayaan na nakawin nila ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Huwag natin pabayaan na nakawin nila kinabukasan ng ating bayan. And sometimes in my private moments, I weep because I've never seen this kind of corruption. Kita ko yung mga extortion, mga pangikikil. Pero believe me, this is something very, very different. I can only bow my head and express my frustration. It's a sacrifice. Sometimes I think the safety of my family. Napakahirap labanan ang korupsyon. Dahil lagi na lang may mga taong wala nang ginawa kundi mamulitika at sirain pa yung ating reputasyon. Ganyan na, gagago ang sistema natin dito. Nakikipaglaban na tayo araw-araw, sacrificing our safety, sacrificing our life. Pero may mga tao pa dyan na walang konsensya, na walang ginawa kundi puro na lang politiko ang pag-iisip. Kasing dumi ng kanilang mga konsensya. They're no different from these very powerful people who continue to destroy our nation. Let me go back. Please know that we deeply appreciate the support each one of you have given to our advocacies. Even as you understand that sometimes some of us need to be away to fulfill our task beyond what we do in our city. Everything we do, everything we push for is with one dream in mind, so that future generations will no longer have to endure the struggles and difficulties that we are experiencing today. Always remember that public service is both an honor and responsibility. What you do every day strengthen the foundations of good governance, uplift the dignity of our people, and inspire others to believe that change is possible. I keep on saying this as well. It doesn't take one to have a title, to have money, to have fame, to change the world. May you never lose your heart in this mission. It is for the generations that will come after us. So to our awardees, I congratulate each and every one of you. You are the embodiment of what it truly means to serve. Excellence, extraordinary dedication, and
sacrifice. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay po ang ating syudad. Mabuhay po sana ang ating bayang Pilipinas. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at suggestion sa video ito, ay i-comment nyo lang po sa ibaba. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.